Isinusulong na taasan ang buwis sa vape o e-cigarette. Hanggang ngayon kasi talamak pa rin daw ang bentahan nito lalo na sa mga kabataan. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ng flavor. Wala namang iba kundi Chicken, bacon, durian, at may waffle pa. Ilan lang yan sa mga flavors ng vape na nasa merkado at kinagigiliwan ngayon ng kabataan. Pero sa presentation ng Grupong Action on Smoking and Health Philippines, sinabi nilang may mahigit 15,000 flavor pa pala ang vape. all of these flavors are really enticing our young to start into the vaping addiction. We are calling it an addiction because almost all these vapes contain nicotine. It will be very seldom na makakakita kayo ng walang nicotine. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, inilatag ni Senator Win Gatchalian na una nang naglabas ng opinyon ang Department of Justice na dapat dalawa lang ang flavor ng vape, menthol at original tobacco. Kaya tanong ni Gatchalian na chairman ng komite, bakit nagkalat pa rin ang mga nakakaenganyong flavor ng vape? Ang goal kasi natin is to arrest the increase of vape use among the young. And one of the causes of that increase in vape use is the attractiveness of the flavor. Binebenta nga nila illegal na, iba-ibang flavor pa, talagang tataas yung paggamit ng mga bata. So I urge the DTI is to comply with the DOJ opinion. We will revert, Mr. Chair, to the committee on the DTI position on the DOJ opinion. Dapat wala nang report, dapat comply na. Base naman sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, mula 3.2% noong 2018, sumipa na sa halos 40% ang adolescents na gumagamit ng vape noong 2023. As of late February to date, there's again an uptick on the illicit products in the market. So right now, what we're doing is we're finalizing administrative complaints as well as criminal complaints against the retailers this time. Ang mas masakla pa, sabi ni Senator Gatchalian, dahil hindi nga rehistrado ang mga vape products sa DTI, hindi rin alam kung ano-ano ang mga laman nitong kemikal. Mapanganib daw ito dahil baka may lamang nakamamatay sa mga gumagamit ng vape. Lumabas din sa pagdinig na sa mga bahay-bahay daw ginagawa at ibinibenta ang mga illegal na vape, kaya hirap itong masawata. Recently, the BIR seized 81,000 illicit vape products, unregistered, unpaid and taxes in a night raid sa isang bahay being used as a warehouse. So ganun na ho kalala at ganun na ka-pervasive itong activity na ito. Kaya ho hirap na hirap din ho ang government agency. Kaya isa sa mga nakikitang solusyon dito ay taasan ng tax rate sa tobacco at vape. Isinusulong naman ni Gatchalian na magpataw ng single tax rate sa lahat ng vapor products. Pero higit sa mas mataas na buwis, dapat din daw paigtingin ang laban kontra sa pag-smuggle ng tobacco at vape products. We believe in strengthening the enforcement agencies, coming up with new mechanisms such as... Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.